ngalan sa Mahal ug sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Dios no magtutulo, anila kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong ulo. Himaya sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. O Maria, pinanampon walay huling sa sala. Mahal na Birhen Maria, lingkurangan sa kinaatman. Senyor San Jose. Ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. So, mayong gabi Mayong gabi, Rod. Senyor. Okay, adunay kuan kanang hinungdanon kayo nga background sa atong pagsugod. Kining maong ato ang pamilin o fiesta, special kini nga gitawag og grant or special sa kasaulugan para lamang sa Pilipinas. Okay, kung atong tan-awon kung maghisgot ta og unsa ganing ngalan ang sumbanan sa mga pagbasa sa liturhiya gitawag ng ordo, di ba? Ordo ang hanay sa mga pagbasa. Sa tibuok kalibutan o gawas sa Pilipinas, lahi ang mga pagbasa karong Domingo. Ang ilang sundon ng mga pagbasa sa second Sunday of Ordinary Time. Pero tungod lagi kay aduna tay special grant kay ang Santo Niño isaulog naman karon at least sa tibuok Pilipinas. Ang naipoy tondo, daghan kayo nga nagsaulog muna nga ang third Sunday of January muna siya ang Feast of the Senior Santo Niño, Feast of the Holy Child. Nya pag mingon tag third Sunday of January, di ko po dugay kayo nga nahuman ang Pasko, no? So muna na fitting kayo sa ato ang kultura o sa atong religious sentiment ilabi na dinhi sa Cebu nga bago pag Christmas murag naanagyod na actually sa ato ang feeling paghihapon. Murag di paghihapon mabiya ang Pasko, no? Bisan gani karon no natangtang na ang mga decorations ninyo o ba pagilin pa man gan napamay senior. Actually sa Pilipinas and I think most specifically in Cebu is celebrated the longest Christmas. Kaya sa ako mahinungduman sa gamay pa ko ang aduna paghihapoy sense of Christmas ang hangtod sa Pebrero 2. Sa may bista sa Pebrero 2. Candelaria. And what is celebrated during the Candelaria? The presentation of the child Jesus. Muna nga kung atong tan-awon sa biblical narratives, naani siya nahitabo sa gitawag og infancy narratives. Kaya ang ministry ni Jesus actually nagsugod during or after his baptism, which was celebrated yesterday. No? Ito ang pagbasa. Pero natay daghan nga mga gitawag extensions. Now, I also remember as a child, ang fiesta dito sa Senior Santo Niño is January 15. Muna yung traditional celebration. No? 15, labi na dali sa Cebu. Pero, nganong nahitabo man na usab man tungod kay daghan naman tang nga gitawag og liturgical considerations. Nag-adapt na sa atong kaugalingon sa atong Pilipinhon nga gitawag og pagsaulog. No, so sa una og third Sunday of January, ang Cebu Ragyod mo ay adunay lahi nga mga readings. Sa ubang lugar sa Pilipinas, musunod sila sa second Sunday of Ordinary Time. Pero karon gihimo na nga tibuok Pilipinas. So mo ni karon ang atong mga pagbasa. So dili ni siya ang line up sa second Sunday of the Ordinary Time. But ang piyesta sa Senior Santo Niño naa gihapon mahitabo sa Ordinary Time.
no? Sama sa atong pamalandungan last time, no? Last Sunday, last week. Nga ang pangilin sa pagbunyag sa Ginoo is the end of the Christmas season but the beginning already of the ordinary season. Okay, ang kinaiya manggod sa liturgical celebration, kuan manggod na siya kanit-kanit ba? Dili ingon nga buwag. Kung makabantay mo, naana sa ato ang terminolohiya. Unsa may ngalan sa adlaw, unsa may tawag nato sa adlaw sa di pa mo ang kasaulugan sa piyesta. Bisperas. Kabalo mo kung say bisperas. Bisperas di ka na sa Latin nga word nga vespera. Vespers. No? Yung unsa may vesper, unsa may vespera. Evening. Evening. So muna, vespera, bisperas, the evening before the day. Now, in the biblical understanding, the evening is already the beginning of the day. Okay, hinumdo mo sa gisulti sa pagmugna sa kalibutan, an evening came, and morning followed. So muna, ang pag-ihap sa adlaw, mga Hudiyo, diya sa Biblia o sa liturgy, na magsugod sa kagabion, sa gabi, sa kanang pagsawm, magkuhan sa adlaw, no? Pagtak-tak-op sa kagabion, pagtak-op sa kanitngit. Muna nga, ang atoang kasaulugan madomingo, di ba? Sabado sa gabi, Domingo na. No? Asa man nga kinaiya, this is very Jewish. Kanang Sabat, which is actually the day of, Sabado mang yun na, magsugod na sila hapon pa sa Biyernes. Ano, mahuman sa Sabado sa gabi. Muna nga, kanit-kanit ang atong mga kasaulugan. No, usahay na amang ganin mahitabo nga, ang Lunes, solemnity, ang Domingo, solemnity, magpod. Pero moabot na gani sa alas 6, sa alas 5, alas 6 sa gabi, ang misa ana para lang sa sunod na adlaw. No? So muna ang kolor, bisperas, no? So makasabot na talon, uy, unsa may inyong gisaolo, bisperas maron sa piyesta. So piyesta na. Okay? Now what is vesper in English? It's Eve. No, that's why ang gabi sa dili pa ang Christmas Day is called Christmas Eve. Yeah? Na ang gabi sa dili pa ang All Saints Day, unsa may tawag? Kanang October 31. Halloween. Kaya ang Halloween means Holy Evening. Kaya ang sunod ana Holy Day man. Kay pista gud sa tanan ng mga santos, no? Ang ato lang nahibalan ang Halloween kay kultura nga no? Pero ang Halloween is actually piyesta sa mga santos. No, gabi sa dili pa moabot ang adlaw sa pangilin o piyesta sa mga santos. So mao kun karon atong gitan-aw, no? So, a very beautiful perspective. Now, sa pagkatinuod lang, ako ara yung gibalik lantaw, nag-grammage siya ko sa mga points nga ako nang nahatag. Mga pila naman siguro ko katuig na nag-Bible study. No? So, actually, every other 3 years na magbalik-balik. But it's always a good thing to come back. No? Kanang ato abang mubalik ta ba sa sabakan kay di man gyud siya mausab. Kana pero ato ara siya ipakita in different angles, no? In different perspectives aron usab pagpahaom sa ato ang mga sentimento o sa atong mga pamalandong. So ang nindot tayo nga katagan siguro pagtagad 2020, which is the beginning of a new decade, okay? The 20s. Okay? Mauning childlike disposition. Okay, so, ang nindot ani natong tan-awon kay kining ulo nga disposition. Kay unsa man din nagikan ang disposition. Okay, pero kining ato ang topic na paghisgutan, nag-agad din siya sa ato ang ebanghelyo nga makita nato sa Mateo 18:1-5 verse 10. Nya dayon Isaiah 9:1-6. Actually, this is still a reading very significant for Christmas. Isaiah 9 belongs to the so-called Book of Emmanuel, which is actually the prophecy of Isaiah about the coming of the Son of God, about the coming of the Messiah. And in Psalm 97, we also have to take a look into this in Ephesians chapter 1. Maulang din tayo pagsugod sa sulat ng San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Pero sa di pa nato tan-awon ang individual readings,
beginning with Matthew, the Gospel, and then we go through the other three scriptural texts. Mamalandong usa ta ato sa ipahiluna ang ato ang pagsabot ko ang hagit na atong makuha, no? Mga gitawag og challenges in this connection of childlike disposition. Okay, siguro nindot nga una na itong hisgutan ang expression o pulo nga childlike. No? So childlike is sama o bata. Okay? Ang delikado lang tayo ani nga ikakandi o ikabutang side by side sa pulo nga childlike is childish. Okay? So unsa may diferensya sa childish o sa childlike? Ang childlike is sama o bata. Ang childish binata. Muna ingon nato nga why buot, no? Kanang walay buot ba nga kinaiya. No, pero bisan pa kung mga hamtong na ta, dagko na ta, dili mawala ang gitawag og attitude of a child. Kay even in us, that there is always a child in us. Now, I remember in psychoanalysis, daghan kayong mga issue ang mga hamtong. Ang kanang nanay mga idara na ba? Na wala na siya na meet, wala na siya nahatagan og pagtagad when they were still little children. That's why in psychoanalysis, there is a process called embracing the child in us, the inner child. No? Siguro, bisan gani ka mo, makabantay mo mo, ako naman sa daling, na-joy panahon nga kanang, ang pagkabata, di ba, mo patigbabaw. Pero naasay panahon nga magbinata sadta. Walay labot ang hisgutan nato kung mupauli na puntas pagkabata. Kay mo man ay ato ang bulog sa atong kinabuhi, no? Ikan og bata na dayon kanang usa di man na nindot siguro mapulog gamiton amo-amo. Di ba? Pero kada mabalik na ta sa ato ang because when we are practically nindot kayo na to mahinumduman nga sa mythology ni siya kanang kaya ay amo siguro familiar mo sa ngalan nga Oedipus. No? Oedipus Rex. Hindi si Oedipus, taas kayo ng istorya sa Greek mythology, pero nainindot kayo diha nga hitabo yung siya kinabuhi. Ipangutana siya sa Sphinx. Unsa may Sphinx? Ang Sphinx, ang iyang lawas, leon, ang iyang ulo, tao. No? So, dili makasulod si Oedipus kung dili niya matubag ang usa ka tigmo. Riddle. No, niingon ang Sphinx. Unsa mang matanga sa mananap nga sa buntag upat ang iyang tiil, sa udto duhang iyang tiil, ug sa hapon tulo ang iyang tiil. At sabay tubag. Sa kabuntagon upat kay magkamangman. Unya sa nagtungadto na duha na lang kay maglakaw. Ito sa kagabi o pagdulong na sa hapon, tulong. Anong tulungan? Kay magsungkod man. No? Pero ang naa sa sulod sa atong pagkatao, di yun mawala ang pagkabata. No? That's why naasa na gingon nga, kanang kabatanon nga dili mahanaw. No? And then sometimes psychologists would also say, embrace the little child in you. Kaya inaamang din na. That's always part of ourselves. So muna siya, childlike against childish. Okay, now, second, ngano kung sa'yo nakalindot aning pulo nga disposition? Okay, actually, ang root word aning disposition is position. No? So mayon gani ka, kung sa may imong disposition, it actually has something to do with kanang adjusting to situations in life. Now, the word disposition is beautifully used in the context of prayer. No? Kanang mayon ta nga, nagtrabaho ta karon. But then when it is time to pray, you change your disposition. For example, busy ka, you go to, ma-focus ka. No? Or pananglitan, you are sitting right now, you change your position, you either kneel down, or you either sleep, or you either lay down on the bed. No? So changes of positions. Namoni siya ang nindot tayo nga
himuan nato og hanig, ihimo nato nga hanig sa daghan nga mga kasinatian o sitwasyon sa kinabuhi. No? And when we are able to adjust easily or sometimes for others isang kaayo, muna diha makita nato ang maturity. No? Kapananglitan, magkuyog kag mga bata. No? Kabalo jud ko ka nga mo-adapt sa ilaha po. Pero dili sa usay nakalain na niya, nagbinata lang niya siya. Ano man, puro man mga bata yung kauban. Pero ang pagbinata is a different expression. No? Maayo lang siya mo pahilo na. No? Kung bata ang kauban, kabalo siya mo adapt. No? Kabalo siya mo mausab ang disposition. Pagkuyog siya og mga hamtong, kabalo ko siya maghinamtong. O dili ba hinuon na ipanahon nga kanang mo-enjoy ta, no? Kay usahay nabi daghan kayong klase ani nga audience kanangitan na medyo nindot kaayo nga i-appreciate seryoso kaayo. So kinahanglan mo seryoso pud ta. No, yang naapoy medyo katawanan mo, maapil sa ta, di ba? Sa Santos na misa, kanang disposition kanunay gid na natong tan-awon kay walay mahinungdanon o maanindot nga pagsaulog sa Santos na misa kung walay proper disposition. Kung sa may proper disposition, dili lamang prayerful. No? But together with the prayerfulness is when you are told to stand, you stand. When you are told to sit down, you sit down during the readings. And then when you are during the Santos, kneel. No? So kneeling, standing, sitting down, these are part of the disposition. No? Muna nga, og dili taanad kaayo pananglitan og mo-attend ang charismatic prayer meeting, no? Mo na hagit sa mga disposition yun. Ay naaman siya ikuan na mag-praising ka niya. Sige, nag-praising dito niya. Ikaw, nagbubuka na, no? So, kinahanglan you have to go with the flow. And I think this is what maturity is found. No, ang maturity sa ato ang pagkahamtong nato, the maturity is always found when we are able to adjust to certain situations. Pero bisan pa man kung kanunay ta nga mag-adjust sa daghan nga mga sitwasyon sa kinabuhi, naa diy'y magpabilin na constant. And I think that is what we also have to discover. Because even those who are already mature, they are still able to go deeper into and embrace the treasure that is the child in them. Now, usa sa mga nindot tayo na connection sa pagsaulog sa Senyor Santo Niño, kini kanunay pagtanaw nato sa imahen sa Senyor. Ang atong makita, bata. Ang atong makita, bata. Pero wala na siya wala na taligami, wala na siya nakalimti. Ngano man, usa sa mga episode sa kinabuhi ni Jesus, nakabantay mo, makahinumdum mo atong gidool si Jesus o mga bata, nagibuyag ang mga bata sa mga tinunan. Ngayon sa may reaction ni Jesus, nasuko siya. Actually, he was indignant. No? Na-insulto siya. Ang bottom line ni nga reaction ni Jesus, ingon nga, ayaw sila og bid-i. Kaya nga naman, what is behind the line? What is behind the message? Ayaw sila bid-i. In other words, ayaw kalimot, nagikan sa puno pagkabata. No? Always embrace the child in us. So whenever we look about how di ba nindot kita tanaw ng malandong tag mga bata, di ba mahinumdum ko sa atong pagkabata ug wala man taana, we miss it. That's why makahinumdum ko sa usa sa mga gitambag sa psychologist nga naa gani kay pananglitan usa ka medyo kung problema, for example in relationships, ang tambal is to embrace a child. To embrace a child nga. Napoy problema kay usay namin mga tao dili maka-adjust sa mga bata. No? Muna nga usay mangutana ka, how was he or she when she was a kid? I think mugawas mo na in stages atong kinabuhi. So this is a very, very, very serious and a very colorful connection. Now, but there are three basic childlike dispositions na proper yun sa pagtanaw. Ilabi na sa pagsaulog sa Senyor Santo Niño.
labi na atong ibanghilyo naghatag og panig-ingnan sa pagdawat sa usa ka bata. Now, ang una nga characteristic or attitude is dependence. No? And here dependence is seen in the child, in the little kids. Ang kasi sa dependence nga naa nila, actually sometimes understood as total dependence. Kaya ang mga bata, dili biya na sila self-sufficient. Muna usahay nga sakit kayo sa tungdugan mga kita tag mga bata nga sila na nagpahiluna sa ilang kinabuhi, nagmay pagkaayo, nagtagad sa mga ako usahay mo, tulog na din ako luhan, tanaw ko sa TV, bisag tanaw kong teleserye, makahinumdum ka ba? Because it really touches your heart and it brings you to a very, very far and a very, very remote time sa inyong kinabuhi. And then you know what happens when we feel that there is healing. Numoni kanunay gamiton sa mga psychoanalyst na ang wala nato masinati sa una, pwede pa di ay natong masinati and it will bring healing in the process as we embrace the child in us. But dependency is because huwag mong sila laing tao nga saligan. Ang mga bata, ang kanaraw yung mga hamtong, ang mga gilitanan, no? Una nga kung unsa gani ilang kinahanglan ato yun na. But there are also what we call negativities. Pero may munta nga, pasaldain na kay bata man na. No? Pero karon ang mga bata, marot man. Diba? Pagkas kayo ang makalingaw manggani usahay pamatio, no? Ang ako ang classic aning example is one who is in di magiging kaligaman or any place. But I remember one time I went to SM, yeah. I was about to withdraw sa akong ATM. And diha may bata nga nangayo. No, ako kaila siguro to siya na taga seminaryo ko. So siguro wala na ba ko yung sinsilyo. So na ako gibinuangan ba, dawat kang credit card, di siya ami. Imagine na wala, without second thought, man. Dawat kang itim, ami, ay ko, grabihan mo. Ano, kabuhin sa ako. Okay, so total dependence. Ingon ana ang usa ka bata, nagdependag agad. Ingon ana po ang espiritualidad sa dadko. Ang atong spirituality like a child. Total dependence on God's providence. No? And part of the dependence that we have is kanang ang ato kanunay nga pagtamod, no? Pagpangayo o pag-ingon nga matuman ang inyong pagbuot. Pero usahay, ang atong tendency, ani din makita kanang dictating attitude, which actually is sometimes done by the child. Pero dili naman ta childlike lang ta. That's why we have to put kanang gitawag nato og kanang i-separate nato ang kondisyon sa usa ka bata sa usa na kahamtong no nga adunay value nga the dependence that we have is because this is also connected to self-sufficiency, no? Kaya kung dagko na ta, pwede ta makasarang ta, pero it always comes to a point na bisan pa sa ato ang kadato ba, o sa atong ka-bright, o sa atong kamaayong laki, kamaayong tao, kamaayong bayi, di ba na maayong laki na kanunay, di ba? Naadyo punto nga, breaking point nga, we accept nga kung wala ang Ginoo, huwag tayo himo. And I think that is the beautiful point nga makita nato nga kaning independence is dili lang ningon nga all the time, no? Kay ang Ginoo naghatag sa baya nato og abilidad o kakayahan aron makahibuhat pud ta makahatag pud ta makahimo pud sa atong kaugalingon, pero not to the point of you can do everything, that God is already out of the picture. Muna'y mahitabo sa mga tao na wala na magtuo Ginoo kay alang kanila kaya nilang tanan. But dependence here is always itawag nato ng crucial point nga naadyo'y punto nga di nato na mahimo. Ginoo ra gyud mag-igo. Ginoo ra gyud makahimo ana. Or dili pa ganit ka moabot sa Ginoo ang uban makatabang nato.
Muna nga, ang self-sufficiency is an appreciated value or attitude. No? Self-sufficient na siya. But it is not absolute. No? Mura good of freedom. Freedom is important, kagawasan, but it's not absolute freedom. Kaya sumala sa atong pagsabot, once freedom ends, when the right of another person begins. No? Ako ani kanunay gamiton nga example, abot lang og familiar ba ninyo nakadungog na muna po ini. Kanang hisgot-hisgot ta og kanang mga pag sigarilyo ba, smoking. No? Usahay ba mo kuan mo kita conscious man ta kay mas delikado ba yan ng second hand smoker. So maingon nila nga pwede ba adto sumadto sa lugar sa mga kanang sa smoking area. Kung ingon dayon ang uban nga mga mo smoke, unya kay ako man katungod. This is my right to smoke. This is my freedom. I am free to smoke. Yeah, of course, unsa man nato na pagpagding kay di man gid nato daghan ba kay mga buliyagon gihapon. Pero kabalo mo kung say akong joke nga budak nga pagsabot sa Sinibuano, no? Unsa may right katungod freedom kagawasan. No? So, gawas nun ka nga magsigarilyo, kay imo man ang kagawasan. So, ato kas gawas. Ayaw din sa sulod. No? So, kaya ako ko din katungod ko magpatungod ko, diri ko sa sulod. So, ato ka mo tumasigarilyo sa gawas, kaya kagawasan mo na nimo, ato kas gawas. Ayaw panganon ng mga tao. Di ba usay makakatawa no? Pero naabiya sa kanang naiigo sa kasing-kasing ba, no? So, yung anak kagamhanan ang ato ang pinulungan nga binisaya. No? Katungod mangguna nako, so ani ko diri sa sulod, magpatungod jud ko. Ya kay kagawasan mo na nimong magsigarilyo, wala ka dito sa gawas. Ayaw diri sa sulod, di ba? Katawanan na ino, no? Pero there is always a sense of it. No? Pero manaan okay. Now, ang ikaduha nga, kanunay nga higutan sa childlike disposition is innocence. No? So, maingon ta inosente, kaya na siya karon kay inosente toplo. What is actually innocence? Innocence is really, kanang makita nimo ang dili ingon nga ignorante, nga kuan ba? Innocence, I think, is doing things properly, in the proper context. Unya, naapod siya gitawag og craving, kana bang something that you need in order that you will learn more. No? Kanang inosente sa ato ang masabtan is kanang walay kabangkaagan, walay kasinatian. But when we enter into life, the experiences that we have, ang matag adlaw nato kasinatian, magpahait na sa ato ang ato ang kasinatian usab sa atong kaalam, sa atong kahibalo, sa atong relasyon. Pero there is always something. Innocence is actually connected to pureness. No? And I would like to take a look into the beatitude that says, "Blessed are the pure of heart, for they shall see God." And the pureness and the purity of heart is actually connected to innocence. Muna nga ang mga inosente, the innocents are those who actually they see God. No? Ang ilahang ang ato ang pagpalikawon na pabilin ta sa atong kahinlo, sa atong kaputli, sa ato ang kayano, muna siya gitawag og innocence. In other words, with innocence, the innocence of the child, it is also connected here, the simplicity. Ang pagkasimple, pagkayano. Okay, kung komplikado na ganit taron, masay tawag ana sa English, complicated or natay tawag ana nga sophisticated, no? Na kinahanglang unsa na ay rason ay ingon ana, you lose the innocence. Pero we also have to respect that it is beginning from simplicity that innocence can still be practically embraced by us. Dili po ingon nga innocent ka nga bisag kabalo na ka nga litson na unsa man na siya, dili po na mao siguro, no? Unsa man sa unsa man paagi nato ma-practical mahimo ang innocence. Dili sa pagpangutana nga litson ba na o unsa ba na. Ang pagkaon kung unsay angay lang, dili ato palagi na.
Diba? Labi na Pasko, daghang kay Pasko, daghang pagkaon, no? So if we try to if we want to be innocent, it's not that ignorante ka, nga wala ka kaon niini, nga habhab lang ka ana, kabalo ka og unsa ang moderation. And I think this is where the striking balance. Now the final disposition is sense of wonder. Okay, mao gyud na nindot kaayo nga attitude o kinaiya sa usa ka bata. Nga samala sa daghan nga nagtuon o kinaiya sa mga tao, behavioral science, mao ning sense of wonder ang dali kayo nga mawala sa atong pagtubo. What is the sense of wonder? Okay, sense of wonder is simply understood as you appreciate things around you, beautiful things around you. Pero dili po ingon nga palabian ka po na super kung kaayo ka nga imo na yung i-over nga po ano kalamig yung anak ba dili. You just appreciate me to say there is some uniqueness you find. Ang akong application ni as I learned it from as a student is when you look at the sunset or the sunrise, that is where your sense of wonder is regained. No? Nga manganghalang ta, kay wa jud laing tawo makahimo ana. No, when you appreciate works of art, no, your innocence will always be found in the way you appreciate, precisely because above all things, it's only God that can practically make it. No? Bisan gani ka ng photography, no? Labi na ron daghan kay mga cellphone. Naa dyan mga panahon nga usa ka picture nga imong makuha, di ka kabantay nga pagpanguha nimo ana ba, na ay mga daghan kay diha nga makita nga sometimes naa kay mga other forms nga imong makita. No, and it only takes the sense of wonder of a particular person na imong makita ng unsay nagpahipi diha sa mga daghan nga komplikado nga mga butang. Ngano man, ang atong kalibutan manggudon komplikado mo kaayo. No? Naapoy usa ka negative on other side aning sense of wonder. Tungod kay naanad ta, ilabi na ang mga bagong tubo sa mga gitawag og special effects. Kinahanglan dito nga kanang nindot kay about ordinary life. No, mo ni ang unod sa ako ang humili gahapon, no? Ngano man nga ang pangilin sa pagbunyag sa Ginoo, dili lang ang pangilin sa pagbunyag, ang Holy Trinity, ang Corpus Christi, ang Christ the King, nganong isaulog man na siya during the ordinary Sunday. Tungod kay mas daghan ang ordinaryong panahon sa atong ginabuhi kaysa mga kasaulugan o piyesta. Ang ato mangong tendency is, piyesta gani, special good kay piyesta man. Pero dili piyesta, I don't care, ordinary naman na. Bisan gani sa pagsimba, no? O sa ang pagsuban, di ko masimba, kaya ako bagong sinina. Ngano kinahanglan mag-bag ko, oy? Simple, presentable. Dili gid kinahanglan nga bangko. Nga ako example gahapon sa Ayala, kay Ayala Chapel, daghan biya nang lilain biya nang manimbay ano. Ang kadaghanan ron nga ganahan og mga elegante nga mga sinina. Kadtong mga mahal na siguro panapton no, kay ang nindot kaayo kana mabuti ng gamayan nagpanapton na lang, nga mahal pag yun. Dili ingon ana po nga maghubo na kahangton niya itawag din mo yung sinina og elegante. No, kay pagsimba basta presentable lang ka, that is where simplicity, and we can be very much appreciated. No, dili ingon nga, ayaw lang po maghukas, ayaw lang po pagsungkog kung isip-isipon, pero at least ma-presentable ka. No? Kaya anamang kung makita nga to, ang sense of wonder, dili lang bayan na siya in the way nga ato ang ikapakita ang atong kahangangha. No? Anak kung makita nga, bisan gani ang mga tao, they will wonder, they will have a wonderful. Makita nila ang kayano, ang kaanindot bisan sa kayano. No, dili kinahanglan komplikado o sophisticated. Ang komplikado, ang complex, lisod na kayo na. Pero maorbiya na paagi ron sa mga bagong tubo. No, the more complicated, the more sophisticated you are, or the more unique you are. No? Pero ang sense of wonder is actually one thing na lisod na kayo na ito nga i-regain.
O kanang pag-appreciate lang, bisan gani sa appreciation sa mga lihok sa uban, mga maayong buhat. Na usahay di man gani ta maka-appreciate, dili ta maka-thank you gani. I think saying thank you to a person na nakatabang nimo is one expression of your sense of wonder. No nga, bisan pa sa kalisod nimo na ako'y makatabang po. Muna nga, gratitude is always an expression of a sense of wonder. No? Kaya naadyo na katabang, kaya kung wak katabangin, siguro, you know what's going to happen. But over and above this, there is always a reason, naadyo'y pundasyon, na ay rason nga nung we depend, no? we remain in innocence, and we still embrace the sense of wonder. Because there is a God. There is a God who is more than anything else, who is above us. But then this sense of wonder is now seen into how this God has become one like us. That's still the most beautiful and the most wonderful truth. Iunsa pagpakatao, o iunsa pagpuyo sa Diyos karikanato. Makahinumdum ko, I think it was during the time of Pope Benedict XVI. Naa siya'y gisulat na encyclical, I don't know, nakadungog mo ang Deus Caritas Est. Usa sa iyahang mga paragraphs nga gihisgotan dito, iyahang gi-quote, iyahang gigamit ang usa ka teksto ni Propeta Isaias, nga dili kaayo ni siya popular, kay dili man mao ang translation nga gigamit. Pero naa diha sa libro ni Propeta Isaias ang nag-ingon na, unsa man, what is this sense of wonder? The most important wonder that we, the believers, have to recognize is that diha sa pagsudong nato sa tao, sa mga tao nga bata, ang Dios nga walay kinutuban, makita o madawat sa usa ka gamay nga bata. Kaya moingon kang God is eternal, He is limitless, wa siya limit. Bisan pa siguro ang kinadak-an nga ocean, dili pa kuan niya, no? Dili maka-contain niya. Pero in all sense of wonder, how is the God, the infinite, the eternal God, contained in the little child? No? And that is the sense of wonder that we see. And in Señor Santo Niño, we have the great God becoming like a child. So, kaya wag kong siya kinutuban. No? But then, He became one like us. That's why the incarnation, that's the mystery, and part of that is the manifestation of the child Jesus, that's part of the sense of wonder. Muna nga, ako naadyo ko'y personal na history ni Ini. Kaya sa una, sa wapa ko na-assign din sa Cebu, kamalo namang guguan ng kanta nga bato balani sa gugma. No? Pero pagsugod na ako, pag-asay na ako din sa Cebu, first year din ako din, makikaw kay nako ng magkanta o patubalari sa gugma, labi na sa chorus. Manuman, ito ko mo ana ako sa una. Okay. Pero sa kadugayan na, no? Bahala na, offertory kanta ko na ana, yan, basta wala lang may mo. Eh, daghan yung mga pari, kasi yun ana. Gawin tayo mo? Daghan yung mga pari na hindi mo yung anak. So, at least ba, you go with the people, pero hindi yung na, koyog lang ka, kaya koyog lang ka. You have to have that conviction. And I think that is where you have to show your innocence, your purity. And at the same time, the sense of wonder, how the Señor Santo Niño has really made. Kung nakakita mo sa Facebook, nakita mo sa mga posting sa Facebook, di ba? Pagpupugad ko kayo, mag-isod mo kung gagawin yung mga tao. But it's really overwhelming. So, nakahinomdom ko sa una nga dihay komentaryo. Kung unsa ko no kadaghana ang katawhan nga mukuyog sa prosesyon sa Senyor, ingon anak ko kuno kadaghan nga mga konsumiran ang ilang gidala. And especially in these our trying times, we have to show that. And the sense of wonder is not only found when we express it to others, but when others also are able to experience it, diha sa ato-atong inaiyaw. No? Dili ikaw nga, imo ang pakuyawan kay sense of wonder, no? Mga magic diha. But it's a way, in the simplicity that we live,
Kay nga naman, karon komplikado na ang panahon, unsa may makatugbang anang komplikado. What breaks down the complicated matters or things in our lives today? Simplicity. No? So when you try to practice simplicity, you break down the mentality of the times. No? Kaya nga naman dito mangita magito komplikado nga naa may simple. No? So muna nga usahay kung ingon para sa akong humili gahapon, mga bungga gani nindot daghan kay tawid ko buluhaton. Pero ordinaryo gani ordinaryo ra gud na. Nabitaw to yung pinulungan nga mangayo lang yung sorry kay gahapon nalimot kung pangayo og sorry sa TV ug sa mga tao kay human ko nung pista ra ba gyud. Porting pangandam pag humagpista, piste. Sorry for the word, pero muna yun yung tanaw. But then, where is the thing? Now, bottom line of all this is the virtue of humility. The virtue of humility is always the bottom line. And what is humility in the real sense of the word? Okay. Kung magtuon tag mga pulong, ang humility gikan sa Latin nga word na humus. Kung sa may humus, clay. Oh. Diba? So, muna siya. That's the ground. That's the bottom line. And when we celebrate the feast of the Señor Santo Niño, we have, with all sense of wonder, behold how God became one like us. Nahimo siyang sama ka nato. Asa man gikan ning humus, asa man mo bubalik nato when God created man. He formed out of clay and then breathed in his nostrils and man became a living being. Muna ka mo ingon ganit ka nga wala ni siya dili ni siya atin sa pag-analyze sa pulong nga humus. Pero naay nindot kaayo nga impression kung ingon tang human. Ang pagkatao nato human. Kay parehas sa biya sa spelling humus of human. No? So aduna gyud kanang pagkamapahubsanon, ang pagkayano, the simplicity, the innocence, and of course total dependence on God. Muna siya limot kaayo. Kay ang pagkabata mo'y pagbalik nato sa atong sinugdanan. No? Mo'y pagbalik nato sa ato ang sa diin tagikan. Kunya, diin tagikan naa sa dito ang Ginoo. Sa atong pagtubo, God is also with us, even waiting for us when we come to that destination that is for all of us. So siguro, usa ni sa ato ang mga pagpahiluna, sa ato ang pagilid. Pero mo ato ta sa ato ang mga pagbasa. Muna ni ang second part sa ato ang Bible study. Okay, ato ta sa Ebanghelyo nato, muna ta sa Ebanghelyo, kay usa man ni siya sa mahinungdanon nga halid. Okay? Gutuyo yun ni siya o kuha sa Ebanghelyo ni San Mateo, ay ang issue din sa mga tinunan, mauman ang, okay, atong tanawon, Matthew chapter 18. At that time, niadtong higayuna, the disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" So, mao ni ang mangutana nga nagtangag og dakong ganti. Okay. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Ang gigamit nila nga expression dili lang great. Dili gani greater, kundi dili greatest, superlative. And then what did Jesus do? He did not answer immediately with a word. He answered with a gesture. And what is that gesture? He called a child over. Of course, ang mga tinunan, dapat yung panang sa nakawad. So, ikuha siya ko sa bata, placed it in their midst. Okay, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children," this is where we get the word childlike, "you will not enter the kingdom of heaven." Okay? Whoever humbles himself, humility, like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name
receives me. So what is at the background? Kung sa may naasabot between the lines, ang pagkabata, gihatagan o focus sa Ginoo, kay nga naman, whether we like it or not, he also became a child once. And it is a reminder of all of us growing up or grown up na miagi ta sa pagkabata. Ang problema lang nato karon ng panahon na is how we experience and how we underwent di unsa nato pagtubo. Muna nga daghan kitang issue usahay, no? And it always goes back to the bottom line. No? The healing moment always comes back to where we started. No, muna nga maghisgot ganit tag healing, no? Sabi ni Saya pa, Hilmon yun. Hilmon, balik yun. There is always a little child in us. And that's the reason also why Jesus actually acknowledged. Although we do not have stories, kanang complete story or more stories about how Jesus behaved or acted like a child. No, ang ato lang mabasa is from Matthew and from Luke. No? But all these events in the life of Jesus as a child, it's hidden. No? It's the hidden childhood, no? The hidden life of the Lord. Muna nga, there is also even a hidden episode in the life of the Lord because he came out, he revealed, he manifested himself as already a grown up. But he also, for sure, have experienced what ordinary children do or experience. Wala lang ta sa Biblia. Pero naasay mga libro ana na muhatag nato og perspective. Pero wala na siya naapil sa Biblia. No, natay gitawag og mga apocryphal nga mga libro. Pero that's part of the tradition, especially coming from Jesus' time. Now there is a verse 10 that is added to the reading. Moambak rab kalit. See that you do not despise one of these little ones. For I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father. Kanunay nga nindot kay nga larawan o picture ato ang mahinumduman kanang anghel nga nagbantay og bata. Atong mga guardian angels. Now, there was a fad. I think it is also a fad. Mao paghihapon. Kanang collection of mga angels ba? Hindot ba kayo na siya nga practice, pero of course, kung wala kayo lugar, nakataguan, ayun lang ito collect. Pero try to befriend your guardian angel. And I remember as a child, kita mga bata, tagitubuan mag-itaw sa pag-apo sa anghel na sangay, di ba? Anghel na magbalantay, anghel na sangay, no? Bantayi ako kanunay. Hindot ba kayo na siya nga because according to angelology, according to the Jewish literature, ang matag tao nga mahibugso adunay kaluhan anghel. There is always a twin. Ang uban gani, ang pagsabot gani nga kung mamatay na bata pagod kaayo, di ba? Ang tawag gani ito ang the little angel. So this is always, and then how many angels are there before the throne of God? It cannot be counted. It's so numerous. It's a multitude also. Witnessing or witnesses of God's great design for humanity. And that is what Jesus is trying to say. Ayaw Diyo, that's why ang ato ang punto din is, diba, ang pagdepensa sa mga bata. And then it even goes even further to against abortion. Because these beings have values. And that's why accepting them is practically the first step to entering the kingdom of heaven. So, it's always in the Santo Niño. That's why ang nindot kayo nga larawan ng ekspresyon alang kanatong mga Cebuano is the Bato Balani sa What is Bato Balani? It is magnet.
A little child has always a quality that magnetizes. Magnetize ta. Mawala ang atong sophistication, mubalik na sa pagkasimple, mubalik na sa pagkayano. We go back to basics. We go back to base. So, ang mga tao aling sa advertisement, ang ilang expression ana is B2B. Back to basics. And what is basic? Simple. Essential. Okay, now, ang nindot aling na connection, mao ang first reading ang first reading mo ay nag-establish, mo ay nagpahiluna sa maong pangilin sa bata nga ninyo. Bata o ninyo pareha sa mana ang bata na si Jesus, the child Jesus. Because this chapter 9 in Isaiah is, agong bisulti ganina, it still belongs to the so-called Emmanuel prophecies. No? Ang Emmanuel prophecy, nagsugod na siya, I think, chapter 6 of the book of Isaiah. And in chapter 7 na adiha tong chapter 7:14, may usa ka dalaga nga mga anak, no? Dayon pagtawgon siya og Emmanuel. Now hangtod ni siya chapter 12. So, Isaiah chapter 6 to chapter 12 is called the Emmanuel section of the book of the prophet Isaiah. And chapter 9 is part of it. Now, nindot kayo ni nga pagbasa kay the people who walk in darkness have seen a great light. And it still recalls to us the Epiphany. Kadtong mga tao gikan sa sidlakan nga gibiyahan pinaagi sa bituon. And then upon those who live in a land of gloom, sa kangitngit, a light has shone. Naghisgot ta niini og kahayag ang pagkatao sa Ginoo. Ang iyang siya man ang kahayag, di ba sa credo? What do we say in the Nicene Creed? Kahayag gikan sa kahayag, matuod kang Dios gikan sa Dios na matuod. So, He is the light. Now, when God created the heavens and the earth, what did He create first? It's the great light. So, kahayag. And then, you have brought them abundant joy and great rejoicing. They rejoice before you as people rejoice at harvest. Ngunit panahon sa pagsabot nato ang piyesta o pangilin. Nganong na may mga piyesta? Nganong na may mga piyesta? Kadaghanan ang piyesta sa ulogon tuman sa sanggi, tuman sa ani. Kay pasalamat. Sa dili pa mananong. Muna nga, ang ritmo anang pagsaulog o pista, naagid siya time na nanom, pagpangani, pasalamat, pista. No? Dinot kayo nakapagka-capture din sa libro ni Propeta Isaiah. People rejoice at harvest. And then as they exult when dividing the spoils, talking also about after the war, ang kadaugan, victory. No? Nag-apod-apod sa mga spoils. And then unsa may reason? For the yoke that burdened them, the pole on their shoulder, the rod of their taskmaster, you have smashed as on the day of Midian. Ang pagdaog-daog, ang pagkaulipong. For every boot that trampled in battle, every clock rolled in blood, will be turned as a fuel for fire. And verse 5 is where we get the beautiful verse. For a child is born to us. A son is given to us. Upon his shoulder, dominion rests. So siya di ay ni Santo Niño. That's why the image of the Santo Niño is actually described in Isaiah 9, verse 5. Upon his shoulder, dominion rests. Ano man dominion? Diba ang Santo Niño na ay corona? What is dominion? Ang pagkahari. Na gawas ni Ana, gagunit pag yun siya sa kalibutan. No? And then, another beautiful part of verse 9 is, verse 5 is, they name him Wonder Counselor, God Hero, Father Forever, Prince of Peace. And then last verse, his dominion is vast and forever peaceful.
upon David's throne and over his kingdom, which he confirms and sustains by judgment and justice both now and forever. The zeal of the Lord of hosts will do this. So mao ni ang makita nato diha sa imahen, no? Ang konkreto nga imahen sa pagpadayag sa Dios sa iyang bugtong anak o of course sa iyang kaugalingon. Na diha sama kanato makita diha po nato ang iyang pagkagamhanan. And that's why it's called a magnet. It always stupefies people. It always amazes people. And even foreigners are amazed because not only they see something very special in the Señor Santo Niño, but they see something very, very remarkable and special in the way we, the people, show our faith. Bisan pag-uwan, bahala kung pag-uwan. Basta panahon sa Señor Santo Niño. Pero ang ako lang, I'm also amazed because in the greater Manila, in the greater area, after the Pasko, before the feast of the Señor Santo Niño, masamay na rito, Black Nazarene, the old Jesus, the suffering Jesus, and the newborn Jesus. Tigpo mo na siya ang sa devotion. Pero what's the wonder there? What's the wisdom? We are talking about one and the same God made man. Bata siya, dayon mo na iyahang na sinati in order to save us. And that's the Black Nazarene. And then daghan tayo dito, karon na rin dito, gubot na sila tungkol kay wala sila pahutuyuni sa ilahang sa unang libuhan. May daghan kayo sila ng mga nipaghimo. Pero ang mga nagreklamo, mga dibuto because they really want to embrace the Nazareno. So, muna nga, but it still is a very wonderful experience. Okay, now, Psalm 97. Let's go to the Psalm 97. Ang ipahayag din sa Salmo 97 is ang pagkahari sa Ginoo. No? And that is also what we celebrate as a dimension of the Señor Santo Niño. Because this little child, is also a king. That's why he has a crown. No? So the Lord is king, let the earth rejoice. Let the many islands be glad. Kanan nga mga isla, no? Kanan nga mga lugar. Okay. Cloud and darkness surround him, justice and right are the foundation of his throne. Fire goes before him, consuming his foes on every side. His lightning illumines the world, the earth sees and trembles. Naunsa man nga mga larawan nga mga pulo nga gigamit. Mao ni ang gigamit sa gitawag nato sa theologiya o theophany. Unsa may theophany? Theophany is paila o pagpadayag sa Ginoo. Okay? So iyang gipaila iyang kaugalingon. Kung ang Ginoo magpaila sa iyang kaugalingon, naa dunay linog, naay kilat, naay panganod. No? It practically is a universal event. No? And in a little child, everything stops. When the child was born, di ba? Heaven and earth actually met each other in half. Di ba? Para sila in slow motion. Nakinig din pagpadayag Psalm 97. It's a very beautiful theophany. And then the mountains melt like wax before the Lord of all the earth. And then the last verse there, verse 6, the heavens proclaim his justice, and all peoples see his glory. Okay. How do people see the glory of God? Not only in wonderful signs, not only in wonderful experiences, but even in the simplicity. Kinsa may magdahom nga ang Ginoo gamhanan na himong bata sa makanato. Labaw pa nga makahatag sa atong sense of wonder is kining maong bata nga mitubo nga mihamtong nag-antos alang kanato.
No? And that's where we can put together side by side the Santo Niño and the Jesus Nazarene, who is one and the same person. No? And people see His glory. When God reveals His glory, what is our response? Sense of wonder, and then the purity of intention. Blessed are the pure of hearts, for they shall see God. Ang himaya sa Diyos makapakitaan o masinapi diha sa mga putli o kasing-kasing. Okay. Now, that's the responsorial song. Now let's go to the final reading. We take a little, pero this reading is very much related kay Fiesta man. No? So Fiesta gani ang mga pagbasa, it's always so much connected and related to each other. Now we are talking here about the letter of Paul to the Ephesians, the beginning of the letter of Paul after his greeting. Unsa may gisulti ni San Pablo sa sulat. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavens. Muni ang pagdawat nato sa nagdagayday nga panalangin gikan sa langit. No? Ang panalangin sa Dios nga gikan sa langit, pananglitan ulan. Lahi-lahi noon ang istorya ron sa Taal. Kaya moral medyo we have to also very clear. Okay, di lang kabugla po kay maguluan po. Nagkuhan kayo, displaced kayo ron ang dito nga lugar, no? Kay kinsa mo may magdaong nga mabuto di ay na karon, no? Wala ang bigla nag-expect ana. So, but then this is also one side that we have to consider. While we celebrate the feast and festivity and we also have to take note na naasab tayo mga kaigsuonan nga ang hinahanglan. Okay, now, as He chose us in Him before the foundation of the world to be holy and without blemish before Him. Mo ni ang atong original status. We are called in the innocence, holiness, and then without blemish. That's the reason why usa sa mga childlike dispositions mao ang innocence. Kay diri makagigan. No? We came from this. That is what? Without blemish before Him. Before the foundations of the world. Ano sa may connection ni Eve? The sin of Adam and Eve. Before Adam and Eve sinned, actually, man was with God in paradise. And why is it that God has to send His Son? In order to redeem what was lost. To regain back the innocence, He sent His Son, who was an innocent child in the world, and then, even in innocence, was accused. But He died in order to save us. Aron maluwas kita sa sala, sa original sin, His Son had to undergo all this. And this is also the beautiful understanding that we have been chosen by God from the foundation or before the foundation of the world. And then in love, He destined us for adoption to Himself through Jesus Christ. Muna ni ang meaning sa ato ang baptism, no? Adoption. Naghimo kita ng mga anak sa Diyos. Now, adoption to Himself through Jesus Christ in accord with the favor of His will. Iyang kabubuton. Dili kabubuton sa katawhan, dili kabubuton sa kalibutan, but His will. That's the reason why Jesus taught us how to pray. How do we pray? Your will be done. Dili atong kabubuton, dili atong pagbuot, dili ato ang hilig, kundi ang iyang hilig. Nganuman, this had been since the beginning of the world, of the foundation of the world. And what is the purpose of following His will? For the praise and the glory of His grace that He granted us in the Beloved. No? And beloved here is a very important word. Beloved here is very rich, very heavy with meaning.
Beloved is the one that we already heard yesterday in the gospel reading. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ang gugma sa Diyos na nagpakatao. And then, on the other side, beloved is always connected to the name David. Ang pinili sa Diyos. No? Muna nga ngalan nga David means beloved. And where is the Messiah given? Asa man magagikan ang Mesiyas? Sa linya ni Haring David. Kinsa man si David? Hari. That's why hari kagamay ang Santo Niño. He is the king. He is the tiny king. But he is king. Okay, now 15 to 16. Ni-isdog si San Pablo o sa ang sulat. Mag-ingon, therefore, I too, hearing of your faith in the Lord Jesus and of your love for all the holy ones, do not cease giving thanks for you. Ang ato nga simple o yano nga tubag is pagpasalamat. Remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation resulting in knowledge of Him. So ang ato di ay pag-ila kaniya, anha di ay nato pasagamtan sa mga panalangin o diha sa wisdom o kinaadman. Kung saan man nato pagkabaton sa mga kinaadman, wisdom is embraced first in the sense of wonder. Ang kinaadman sa Diyos, ma-appreciate nato diha sa ato ang sense of wonder. Diha sa atong kayano. And then, most importantly, sa atong dependence. Kaya maghisgot ka rin dependence, ano hindi mo sulod ang terminolohiya nga? Divine providence. No? Ang providensya sa Ginoo. Na unsa may kahulugan sa pulong nga providensya. Kung ato nang hubaron sa Bisaya, di ka na siya sa Latin nga, nakakita na siyang daan na una niyang nakita ang ato ang panginahanglan. Providere. He sees beforehand. Muna nga, niingon bitaw ang salmo nga, even before we speak, you already know our words, what we are going to say. But it is also required and said to us, nga, bisan nagkabalo siya sa atong panginahanglan, ato gihapon isulti. We have to claim it. No? Kabalo naman kung saan atong ikinahanglan ba? Kabalo naman ang Ginoo. Pero we really have to make it, to claim it. And that's the way, and that's the reason why we have to speak it out. Di ba? Ako sa kabata, he or she says something that she needs or he needs. Kung di ka nihatagan, hilang. Di ba? Kuyaw kayo ng batang ngayong truck. Kuyaw kayo ng batang ngayong tanggigira. Duwa, alinoon. Alinoon na ba, no? Muna nga, ako, matandog din akong kasing-kasing nga ng usahay anak ko sa mall, yan ay bata nga maghila, kabalod ko kung sa'y rason. Kaya nakikita og duwaan, pero of course, hindi yata ng panahon mahatagan, no? Muna nga, that's it, claim it, no? Pero, sa atong pag-claim, kung sa atong gisbutan ganina, ay pagbinata. Claim it as you really need it. Dili ka nga mag-tantrums nga, bagay mo Ginoo, tayo ko Ginoo. Ito ka siguro mo alam Ginoo. But we have to do it with heartfelt expression. Because He already knows what we need. Now, the second point related to that is, He knows what we already need. But He also wants us, because we want to follow His will, dili ang atong pagbuot mo'y matuman. Ang iyang pagbuot mo'y matuman. He gives it in many different ways that's why we cannot dictate Him. Ang ato lang is to own, to proclaim, to claim what we need. So, usahay ang pulong manggod na claim is very delikado. Because when you claim, iwayo ang puno, no? At least you recognize that you need this. But it's up to His will. That's why your will be done on earth as it is in heaven. And then I think the last verse that we are going to read here is verse 18. May the eyes of your hearts be enlightened. Now, nindot kayo nga larawan, no? Eyes of your hearts. This is about faith. No?
ang mga mata sa kasing-kasing, that you may know what is the hope that belongs to His call. Unsa man ang atong tawag, atong bukasyon. Unsa may atong bukasyon? To be holy and blameless in His sight. Simplicity, innocence. Okay? And then, the hope that belongs to His call. What are the riches of glory in His inheritance among the holy ones? Natok di ay takaayo. The richness of the glory of God that is in store for all of us. We only have to claim it. It's already given. We only have to claim it. But then, when we do that, we always have to have that disposition of a child. And we do appreciate as well. And appreciating is an expression of a sense of wonder. Okay? So, I think muna sa diha and murang medyo painsakto na yun, nasunod na po. Huwag man tayo nagsugod po. No? Abot ka dito ka dunay. But that's always the way. And the celebration of the feast of the Señor Santo Niño is always a very remarkable and significant one. Kay anhin din makita nato ang atong pagbaningkamot nga we go down the level of a child ako. Diya sa atong pagtuo. Diya sa kasimple, sa kayano, sa atong hugot nga masay depend, pagsalig. Pagsalig, ha? Dili pagsalig. Pagsalig. Kaya lahi na ba ng pagsalig? Kaya sira kag salig, dili ka bubuhat sa imong pwede nimo nga mahimo. That's also another question there. Pero magsalig ta, we do what we can, but we always offer it to Him. Ang katumanan, naa niya. Siya mo'y magpakiluna sa tanan. But we have to do it ourselves as well. Dili ata maghangad o mag-atag o maabot ng grasya nato. Diha bitaw ko i-joke sa una nga nag-ingon na katong tamarang lagi nga dugay mo mata sa buntag. I think siguro pamilya nga mo ana. Oy Juan, mata na diha. Tulog pa koy. Nawa na. Hulog ng grasya sa Dios. Ingon ay anak, mayong maggrasya, pero mabangkaw, kamoy unang taruyan. Pero kaya ba, we have to do it. I think dependence here, innocence and sense of wonder is always a defining moment, but we have also to do our part. We have to do it. And as we always say, God will do the rest. Si Father Melo Jola, siya nindot kayo nga correction sa ato ang naandan nga panultihon. Lihok tao kay tabangan tika. Hubyan na akong naandan. Pero dili day na mao. Lihok tao kay gitabangan na tika. Kay ang Diyos dili man mutabang kung di ta mo lihok. But God has already given everything. We only have to do it and to achieve and to embrace it. So, lihok tao kay gitabangan tanaka. So, dili pa future. Kag-una. He knows what we want. That's providence, right? Kay gitabangan na tika. That's why we have to do it. So, that's the challenge of our celebration of the feast. And with that, as we always say, Pit Senyor. Pit Senyor. Okay? So, alindog ta. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
biyaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinugdan, karot sa gihapon sa mga katigan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ay naasab ka rin. Manalangin kaninyo, manalipod kaninyo sa kanunay ang magagahong na Diyos, Amahan ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. May gabi o daghang salamat. Thank you very much. Thank you, Bats. Salamat. Senyor, kabalo mo na ako, nakita ko sa iyo. Okay. Oh, wow, my God.